Hello po, magandang araw po sa ating mga ka-AgriLife. Ilang araw din po akong hindi nakapag-upload no, ng mga videos dahil po sobrang busy po natin ngayon. Pero sa araw na ito ay mag-upload po ako ng bagong videos dahil may mahalaga po tayong pag-uusapan sa pagkain, no, yung pagkain na binibigay ko sa mga baboy. Yung mix na pinaghalo ng hammered corn, rice bran, suya at saka copra meal. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon na araw. Pag-uusapan po natin kung ano ba ang mga nutrient requirements sa pag-aalaga ng baboy. Yan po ang mahalagang pag-uusapan natin ngayon, kung ano ba yung mga nutrients na makukuha natin sa hammered corn, rice bran, soya meal at saka copra meal, at saka ano din po ba ang requirements or balanced diet na or mga supplements na dapat matanggap sa baboy saka para sa kanilang paglaki. Bago pa pala kayo sa aking channel, ito po ang AgriLife TV, nag-share po sa inyo ng kaalaman so ukol po sa pag-aalaga ng baboy. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please do subscribe po at i-hit po yung notification bell para po may mga bago tayong mga video, palagi po kayong notified. Pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga nutrients na makukuha sa ginagawa nating feeds. Itong feeds na ginagawa natin. Kasi dahil sa kamahalan po ng mga commercial feeds ngayon, so gumagawa po tayo ng mga alternatibo upang masolusyonan yung mga mahaling feeds ngayon, at saka hindi lang po alternative ito po ay pagkain na talagang kahit na hindi commercial ay good quality pa rin. Ito po ay dahil may katanungan po yung iba nating mga viewers na saan ko ba daw natutunan yung itong mga bagay na ito. Nagsaliksik po tayo mga ka-AgriLife. No? Nanonood po tayo ng mga seminar, nanonood din po tayo ng mga iba ding mga vloggers, at sinabayan din natin ng pagsasaliksik. Nagre-research po tayo, it is based on my study lang po. So, disclaimer lang po sa mga viewers natin, subscribers. Hindi po ako expert. Ito yung nakabase lang po sa aking mga kaalaman na nakukuha sa mga seminar, sa mga vlogger, at also sa mga research na rin natin. Nagsasaliksik po tayo. At dahil sa pagsaliksik ko ay kinokolek ko po ang mga kaalaman, at yun, in-apply ko po, at dito ko po yun, binigay ko po sa mga baboy. Alright, dito po muna tayo sa ating mga baboy, mga ka-AgriLife. Magpapakain mo muna tayo. So ganito na po kalaki yung kanilang katawan. So yun, ginagamit po natin itong mixed feeds pa rin, gawa ng hammered corn, rice bran, soya meal at saka copra meal. At saka nagbigay din tayo ng mga minerals at amino acid. So ito na po mga ka-AgriLife, oh. Yan. Yan mga katawan nila ngayon. Sila po ngayon ay 3rd month na nila. 3 months old na po. 3 months na po sila galing sa pagwawalay. Okay. Ibibinta po natin to sa darating na Mayo. Yan. Yan po ang binibigay natin. So napalakas po kanilang kain. Yun. Yan. So ito po yung alternative na binibigay natin mga ka-AgriLife dahil sa sobrang mahal po ng feeds ngayon. Kaya ito ay nakita nyo naman doon sa mga nakaraang vlog ko ay sobrang nakamura tayo, no? 50 kilogram, no? 50 kilos po. Halos nakamura po tayo. Yan. Ganito na po sila kalaki, no? 3 months old na po sila from galing po pagwalay. Yan.
So maya-maya po mga ka-agri-life, stay tuned po dahil i-explain ko po sa inyo kung bakit ganitong mga ingredients ang binibigay natin sa kanila. Kung ito ba ay mahalaga para sa pagkain ng baboy. Pasok ba ito sa mga nutrient requirements sa pag-aalaga ng baboy? I-explain ko po sa inyo mga ka-agri-life, kaya wag po kayong aalis. Stay tuned lang po kayo para mapakinggan nyo po kung ano ang pahayag natin, dahil doon sa mga siguro may nagtatanong sa inyo kung okay ba, maganda ba kung ito ang ibibigay natin na pagkain sa ating mga alagang baboy. Yan. Yan po ang patubigan natin, no? Ito po yung patubigan natin. Kasi sobrang init ngayon. Init pa raw ito ngayon hanggang May. Kaya magpalit po tayo ng malaking timba para sa kanilang inumin. Ayan. So yan mga ka-agri-life. So ito po yung pagkain na sinasabi natin. Pinaghalong hammered corn, rice bran, soya meal at saka copra meal. Yan po yung result ng mixing niya. So kitang-kita nyo po, no, di ba? May yellow diyan kasi may mais po yan. Saka may brown kasi may copra meal po yan. May mukhang puti po diyan dahil may saka may medyo milky, yan po yung rice bran, at saka yung medyo kulay puti, yun po yung soya. Yan po ang apat na ingredients na pinaghalo natin mga ka-agri-life. O yan, kita nyo po natin, di ba? So yan po yung mixing. Parang kung titingnan natin, parang ordinaryo lang, di ba? Parang wala tayong trust sa pagkain na to kung effective ba. Pero i-explain ko po sa inyo dahil lahat po yan ay may magaganda pong benefits para sa ating mga alagang baboy. Ayan, so ngayon mga ka-agri-life, pag-usapan na po natin yung nutrients na makukuha natin sa mga ingredients na binibigay natin sa ating mga baboy. Yung hammered corn, rice bran, soya meal at saka copra meal. So, ano ba talaga ang nutrient requirements ng baboy? So, sa study po natin mga ka-agri-life, ang nutrients requirements po ng baboy, energy, kailangan sila ng protein, vitamin, minerals, at amino acid. So, ngayon, tanong, pasok po ba yung, saan po nakukuha yung energy? So, ang energy po ay makukuha po natin sa mais. Sa pagsasaliksik po, sabi ng mga eksperto, ang mais po ay source of energy. So dito po nakukuha ng baboy ang enerhiya, nakakuha po sila ng enerhiya dahil po sa mais. Ang mais po ay 50% na nagpapabigat ng baboy. At ang mais din po ay, sabi sa ating research, ang mais din po ay mahalaga sa diet ng baboy kasi ang hindi po puro carbohydrates lang ibibigay natin, hindi po puro fats lang kasi fattening, kasi fattening tayo dapat more on fats. So hindi po ganoon, dapat po balance diet. At isa na rin po nagbabalance, ang part of the balance diet ng baboy ay ang mais.
Pero ang mais po ay malaking tulong dahil siya po ang nagpapabigat ng baboy. 50% po ang malaking tulong na magpapabigat ng baboy galing po sa ating mais. At ang mais po ay talagang siya po ang primary source of energy. Dito po nakukuha. Alam nyo ba na ang leading cereal po sa United States ay mais. At ang mais po ang siyang dahilan upang nakapag-produce po ang United States ng maraming pork, no? 'Yun po ang mais. So ang mais din po ay may carbohydrates and fats na essential po para sa pagpapalaki at energy na kinakailangan ng ating mga baboy. So 'yun po mga ka-AgriLife. So dadako naman tayo doon sa rice bran. So, ang rice bran po ay makukuha sa rice bran ay vitamin B. Saan po ang vitamin B? Ang vitamin B po ay para sa kanilang digestion. Kaya gamit po ang rice bran para sa metabolism po ng ating baboy. So, para ma-digest niya para ma-digest ng tama yung kinakain ng baboy, dapat yung ginagamit natin po ay rice bran. Rice bran. Ang gamit din po ng rice bran ay siya po ang nagpapa-balance po ng laman at saka ng taba. So malaking gamit po yung rice bran, no, sa atin. Maganda rin po yung karne dahil po yan sa rice bran. Kasi linilevel niya yung taba at saka laman. Hindi puro taba, hindi din puro laman. Dapat po ang baboy binabalance po para mas lalong bumigat yung baboy, dapat kayo po ay mag-finisher. Kasi ang gamit po ng finisher ay marami na po dyan yung rice bran. Ano pong gamit ng rice bran? Binabalance niya po yung taba at saka laman. Kasi kapag balance po yung taba at saka laman, doon po ay bumibigat ang ating mga alagang baboy. Okay. Punta naman tayo sa soya meal, mga ka-AgriLife. Ang soya meal po ay ito po ang ating protina. Contribute high quality protein to diets feed to pigs, no? So malaking tulong po yung soya meal para sa protina ng ating mga alagang baboy. Yan po ang tinatawag nating balanced diet. Hindi po puro energy, hindi po puro vitamin B, hindi po puro protina lang, hindi puro carbohydrates lang, hindi puro fats lang. Dapat nakabalanse po lahat. So, ganito po, no? Ang protina po ay nanggaling po sa soya meal. Yan. No? At saka, ang amino acids po ay makukuha din po natin sa mais, di ba? Nandun po sa mais. Ang mais po ay may carbohydrates na doon, may fats na doon, may amino acids na doon. Pero ang gamit po ng soya meal, ililimit nyo po. Kaya dapat magkasama talaga to yung mais at saka soya eh. Kasi magpartner po sila para i-limit po para ibigay ang sapat na amino acids kapag ang nagtatandem po ay yung mais at saka soya meal. Mas malilimit po yung amino acid kapag may taas na ibinibigay yung mais na amino acid, ang soya meal po ang naglilimit niyan. Kaya binibigay ang tamang sukat ng amino acids at yun po ay nanggaling sa soya meal. So yun po ang gamit ng soya meal, no? It limits the amino acids, no? So yan, siya po ang naglilimit ng amino acid galing po sa ating hammered corn. Yun. So, yun po mga ka-AgriLife. So, protina po ang galing sa soya meal. So, meron na tayong energy, meron na tayong vitamin B for digestion, at meron na rin tayong soya meal para sa kanilang protein. So, ano naman yung sa fats? Fats natin ay galing po diyan sa copra meal. Ang copra meal po ay may protein din po siya. Protein supplement din po siya. At maganda rin po itong katandem sa soya meal. Itong copra meal. Oh, sorry. Copra meal. Then,
may maganda po siyang, sabi po dito, relatively high concentrations of fermentable fiber. So, nanggaling po dyan, fermentable fiber. May makukuha din tayong fiber galing po sa copra meal. Maganda rin po ito para sa digestion. Then, significant protein value and substantial amount of fat. No? So, may makukuha din tayong protein supplement sa copra meal at saka ang copra meal din po ay isa din pong energy source at saka may amount of fats. Fats po. No, makukuha natin yung fats para sa taba ng baboy ay kailangan po natin ng copra meal. Yan po. So kapag ang apat na ito ay hinahalo natin, sila po ay magandang magkasama. Kumbaga sa eskwela pa ay sila po yung good team. Ang ingredients po na ito ay good team po sila para sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa pag-aalaga ng baboy. So, yun po mga ka-AgriLife, no? Ang crude protein po na makukuha dun sa hammered corn ay 9%, no? At ang crude protein na makukuha natin sa rice bran ay 11.3. At saka sa soya meal naman ay 44%. At saka sa copra meal naman ay 22%. So mahalaga po na i-compute din po natin yung mga crude protein nila kasi sa starter stage po, sa grower stage at saka sa finisher stage, may mga crude protein target po tayo kasi. At hindi po pwedeng lumampas dyan. No? Kasi yun po, ang pag-aalaga po ng baboy ay dapat nakahanda po tayo sa kanilang balanced diet. Oh. Hindi yung wag nyong ilagay sa utak nyo kahit ano lang ipapakain nyo na wala kayong mga study dahil ang alam na natin ay papalakihin natin ang baboy na ito, papalakihin natin. So, dapat alam mo yung pinapakain mo. At dapat alam mo rin na ano yung maganda sa kanilang diet. Parang tao rin yan eh. Kapag napalakas sa ganyan, napalakas ang tamis, mahilig ka sa tamis, mahilig ka sa mga ganyan, magkakadiabetic ka. O para iwas sa sakit ng baboy, dapat ang ipapakain natin sa kanila yung may mga magandang nutrisyon para sa kanilang katawan. Para iwas sakit. No? Para iwas sakit. So, yun po ang ini-explain ko sa inyo ngayon mga ka-AgriLife. Kasi bakit ganyan yung mga measurement? Kasi may target po tayo eh. Sa starter, dapat ganyan lang po. 18%. Doon po sa starter stage, dapat 18% lang po ang protina na crude protein. Mga nutrients na dapat makukuha natin. At saka sa grower stage, dapat 16. At saka doon naman sa finisher, at saka dapat ay 14% ang makukuha nating mga nutrients para sa kanila. So, kaya siguro nalilito kayo, bakit ganito yung mga measurement na binibigay sa atin ni ka-AgriLife? Dahil po yan sa study natin na dapat ay yung mga, may target kasi na, may mga nutrients target po tayo sa starter stage, grower stage, at saka sa finisher stage. So, dapat ganyan po ang binibigay natin. So, tungkol naman sa minerals and amino acids, mga ka-AgriLife, so dito po natin kinukuha yung minerals and amino acids. At may vitamin A, D3, vitamin E, at B complex na po. At sa minerals naman, yan po ang mga minerals niya. At amino acid, lysine, at saka methionine. So, kumpleto na po dito po natin. Kaya ito pong hinahalo natin sa ating pagkain o sa pagkain ng baboy kasi nandito na po lahat yung vitamins, minerals, and amino acid. So, maganda po itong gamitin mga ka-AgriLife ang V22 powder. Ayan. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Happy farming po mga ka-AgriLife. Patuloy lang po tayo sa paglago sa pag-agri farming, livestock. So, magpatuloy po tayo kung dapat matuto po tayong dumiskarte
kung ano po mga alternatibo para masolusyonan natin yung mga sobrang kamahalan ng mga bilihin ngayon lalo na sa pagkain ng baboy. Kaya God bless po. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.